Alright, so magandang araw sa inyo mga kababayan, Master Judea na naman. At syempre magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan natin OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At syempre, hindi tayo nauubusan ng breaking news mga kababayan. May bago na naman tayong breaking news ngayon. Kahapon, meron tayong breaking news na walang iba kundi itong pagpapataw ng reward na 10 million sa ulo ni Pastor sa pagkakadakip kay Pastor Apollo C. Kibuloy. At kasabay po ng breaking news na yan, breaking news din ang pagtatanggal ng 19 na police officials diyan sa Davao. Ito po ay mga hepe diyan sa Davao na pinagtatanggal kahapon. At ngayon, mayroon na namang breaking news mga kababayan na halos 3 oras lang po umupo ang isang hepe diyan sa Davao tapos tinanggal na ulit. Grabe mga kababayan. Hindi ko na alam kung ano nangyayari. Hindi ko na alam kung ano pa ba ang anong ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Hindi ko na maintindihan talaga. Hindi ko maintindihan kung talagang ginagalit nila at ginagalit na yung mga taga Davao, ginagalit nila yung mga local officials ng Davao kasi pambihira naman itong pagkakataon na to mga kababayan. Kung hindi nung nakaraang buwan pinalitan ng buong kapulisan ng Davao, no? Na pinadalan pa nga ng 2 batalyon ng Special Action Force na alam naman natin ang rason nun ay yung paghuli kay Pastor Apollo Kibuloy. At ngayon nga ay hindi sila nagtagumpay doon sa kanilang pagsalakay doon sa mga compound ng KOJC ay kung ano-ano na naman ang nangyayari. So katulad kahapon, nagbigay sila ng 10 milyon na reward sa mga pagturo na kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. And katulad na sinabi ko kanina, yung sabay-sabay din na tinanggal yung 19 PNP chief diyan sa Davao. At ngayon mga kababayan, nakakalungkot dahil alam naman natin yung Davao ay talagang napakatahimik na lugar. At eto 2 hours ago nga may post si Mayor Baste Duterte sa kanyang FB page at ito yon. Sabi niya dito, go to Nambeo. Nambeo po parang ito ay parang survey firm, okay? Na sumusukat din kung gaano katahimik, katiwasay ang isang lugar sa buong mundo. Basahin natin. Sabi ni Mayor Baste, go to Nambeo. Take a screenshot of where we stand today in terms of safety, peace, and order. We are just below Singapore at 71.8 as our score on safety index. That is how hard we fought for the city for years. However, there are extraordinary and unwanted administrative changes by the Philippine National Police that seem to be politically motivated. Good luck PNP and Davaoeños. Davaoeños are watching. We will remember this. At kasabay po nito, kalakip nito ay ang Chart Safety Index. Nangunguna dyan ang Chiang Mai, Thailand, Singapore pangalawa, at ang Davao po ay pangatlo. Okay? Pang-4, Malaysia, pang-5, Hanoi, Vietnam, at yung Makati nakapasok pa dito, Makati City, Philippines. Pang-7, yung Bangkok, at yung Iloilo, number 8 ang Iloilo, mga kababayan. So, dito nga po tayo magtataka, mga kababayan, kung bakit po, gano'n na lang ang ginagawa nila sa Davao, gayon po na ang Davao ay napakatahimik na lugar. At ito po, ang breaking news natin. Pinakabago, mainit-init pa mga kababayan. Sa kabila ng katahimikan ng Davao, pinalitan nila ng 2 batalyon na Special Action Forces, nagkaroon ng malawakang checkpoint diyan sa Davao na ikinapanibago ng mga Davaoeños dahil feeling nila may gera na dahil nasanay sila na tahimik ang lugar, wala pong mga checkpoints diyan. Pero ngayon po ay parang masasabi na natin na magulo ang Davao dahil may mga checkpoints. So kasi pagka may checkpoint sa isang lugar, ibig sabihin may nangyayaring hindi maganda o may criminality na nagaganap. Pero
alam naman natin na wala naman talaga nangyayari dahil napakatahimik nga ng Davao. And now, ladies and gentlemen, I don't know what to say because I think this administration is tripping, overload. Oo. Kasi meron pong itinalaga kanina na OIC, Officer in Charge ng Davao City. Kanina lang po kaninang umaga itinalaga. At pagkatapos nitong pagkakatalaga sa kanya, a few hours after ng kanyang appointment, mga kababayan, eto na. Breaking news, basahin natin. Matapos ang 3 oras na pag-upo bilang City Director sa Davao City Police Office ni Police Colonel Lito Patay, agad naman itong nirelieve sa kanyang posisyon ngayong araw Miyerkules, Hulyo 2024, via Brian Kapurong. Ala, patay na talaga. Si napatay na si Picol, Police Colonel Lito, patay. At talaga namang ibinagay sa kanyang apelyido yung kanyang pagkakatalaga bilang OIC. Aba mga kababayan, 3 oras lang pinaupo, tapos nirelieve ulit. Ano na nangyayari? Ano to? Power tripping? Grabe naman kayo. Diba, nakakahiya ito mga kababayan para sa pamilya at sa pansarili mismo noong mga nirelieve na wala namang kadahidahilan. Kahapon yung 19 na nirelieve nila ng mga PNP chief diyan sa Davao, hindi rin sila nagbigay ng dahilan kung bakit nila nirelieve. So now, eto na kakabigay lang ng appointment, kakaupo 3 oras matapos ng kanyang appointment, sinunggal agad. Ano ba ang nangyayari? So sa mga kapulisan natin, kayo po ba ay natutuwa pa po dito sa mga nangyayaring ito sa ating bansa na animoy hindi po nila alam ang kanilang ginagawa, 'di ba? So maintindihan pa natin mga kababayan kung matagal nang nakaupo at matagal na nakaupo itong si Colonel Patay at hindi niya ginawa yung kanyang trabaho na maayos, may intindihan pa natin kung bakit siya nirelieve. Pero ito, 3 hours after ng kanyang appointment, nirelieve na agad. Ano po nangyayari sa ating bansa mga kababayan? Kayo na po ang magsabi. At doon sa mga kapulisan natin, although ilang porsyento lang ito ng mga kapulisan, itong mga ginagawa ng hindi maganda diyan sa Davao, konting porsyento lang ito kumpara sa buong kapulisan ng buong bansa natin. Pero ito po ay mga kasamahan ninyo. Ito po ay kabaro ninyo. Pero ganito po ang ginagawa. Natutuwa pa po ba kayo sa nangyayaring ito? Pero ang taong bayan ho kasi napapansin na po ang mga nangyayari sa ating bansa na parang hindi na po maganda. So, sa mga kapulisan po natin, kayo naman po ang may kapangyarihan. Kayo po ang may kakayahan. Kung paano mababago ang kalakaran po na ganito. Now, kung gusto nyo po yung kalakaran na ganito, wala naman po kaming magagawa bilang mga ordinaryong Pilipino. Ang sinasabi po namin dito ay kakaiba na po talaga. This is the very first time we encounter this kind of situation here in the Philippines. 'Di ba? Na napakatahimik ng lugar tapos bigla mong guguluhin, maglalagay ka ng mga checkpoints dahil may sinasabing pugante daw umano na isang pastor, pero isang pastor tapos padadalhan mo ng bata-batalyon ng Special Action Forces. Ano ba? Ano yun? Ano si Pastor Kibuloy? Kriminal? Ano yung mga taga Davao? Mga kriminal at gagawin nyo yan? Aba, mag-isip-isip po tayo mga kababayan. Hindi na po tama itong nangyayari. Mali-mali po ito. Aminin po natin sa hindi. Ito po nangyayaring ito ay out of this world na po mga kababayan. So, sa mga armed forces natin, sa mga uniform personnel, uniform men natin, ano na po ba? Kumusta? Masaya po ba kayo sa ganito? Kayo po bahala. Once again, my name is Master Judea. Saying thank you, God bless you all, and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Judea ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan!